Kasi gusto ni BP Sara, bloodbath eh. Once and for all. Tapusin na natin to. Once and for all, isa lang na yan. Kung ano man yung dapat isa lang dyan. Once and for all. Maglabasan na. Kapapasok lang po, the DFA confirms that Harry Roque holds only one regular Philippine passport. Tignan nyo yung mga na-retired nyo. Ha? Ayan po, kahapon lamang po ay sinasabi po ni DOJ Remulla na itong si Harry Roque ay may minimum na dalawang pasaporte. Ngayon po, galing po sa DFA, kinumpirma po na iisa lang yung pong passport, no, ni Harry Roque. So ano ba yan? Tapos yan po yung mga na-retain, no? Yan po yung mga na-retain ni BBM. Yung mga nag-fake news. Sabi po kung matatandaan po natin kahapon, sinabi po ni Harry Roque na fake news yan, na siya ay may hawak na multiple passport, no? Sabi ni Harry Roque, iisa lang ang kanyang pasaporte. Kung maraming page, kung nagdalawa po dahil nasobrahan na po. Okay. So, yan po yung mga nire-retain ni yung mga willing na magpahayag na mga hindi totoo para po pabor kay Pangulong Marcos. Alam naman natin yung kapasidad. Sabi nga natin yung may mga integridad katulad ni Minandro Guevara, no? Ayan po yung mga tinatanggal kasi hindi mo po maaasahan eh. Sa isang tuwaling pagtapat po yung opisyal, mahirapan po yung mahirapan pong pakilusin yan ng isang pinuno na medyo sablay-sablay, no? Ayaw po ng mga sablay na pinuno yung mga tapat sa bureau. Ika nga, ayaw po ng mga tapat na pinuno yung mga opisyal na may mga integridad na yung sa tingin nilang tama ay yun po ang pinaniniwalaan at yun po ang ipaglalaban. Kaya ganun po ang nangyayari rito. Ngayon, tandaan po natin bakit po ba nagkakaroon ng mass resignation at ayon nga po kay Pangulong Marcos mismo ay babalasahin niya yung kanyang gabinete. Ito po ay nag-ugat dahil po sa masaklap na pagkatalo ni BBM at ng kanyang mga senatoriables sa nagdaang eleksyon. Bakit po ba nagkaroon ng balasahan, di ba? Sabi po ni BBM sa kanyang podcast sa isang vlog interview with Katunying ay the people have spoken, di ba? Yung pagkatalo niya, yan po ang sabi ni si BBM po nagsabi nito, hindi po kami ayon po kay BBM ay nagsalita po ang tao, no? Kinakailangan pong pakinggan niya bilang pangulo. Kaya po pinag-mass resignation niya dahil hindi na po uubra yung point ni BBM. Kaya tayo inaayawan ng tao malamang dahil dito sa aking mga tauhan o sa kanyang mga cabinet members. Niloloko mga tao, puro drama ng lutang. Yan, di ba? Sabi po niya yan, kaya po siya pinag-mass resignation niya para balasahin. Ang sabi pa ni Marcos, ni Pangulong Marcos, ayaw niya na ng mga crap at mga tamad. Okay. So, ang ina-expect po natin, mula po sa sinabi na yan ni Pangulong Marcos mismo, ito po ay pagtugon sa pagkatalo niya. So, para mapanatili o para manumbalik yung tiwala ng tao sa gobyerno, babalasahin niya to kung sino yung ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni BBM na the people have spoken, kinikilala niya yung kanyang pagkatalo, kinikilala niya na yung mga tao na dahilan, no, ng kanyang pagkatalo ay dapat tanggalin na sa pwesto.
Ang sinasabi ko po dito kay Pangulong Marcos, akala ko ni-recognize niya na kinakailangang baguhin, no? Kinakailangan niyan pagtatanggalin yung mga cabinet officials na galit yung mga tao, no? At saka, yan nga, ngayon po, instead na tanggalin, si Recto, nariyan pa rin. Pinanatili si Recto, samantalang galit na galit ang marami kay Recto sa paglilipat niya. Alam na natin ngayon na siya yung utak, siya yung nag-implement, at siya pa yung talagang pangunahin, no, na nagbebenta, lipat ng pondo ng PhilHealth. May mga kaso po yan sa Supreme Court, no? Yung mga may kaso po, yun po yung na-retain. yung, yung mga kinasuhan po, isa pa pong batch. Yung galit na galit po yung mga tao, alam po natin yan, lahat po na nagsusuri, lahat po na matino nagsusuri, bakit natalo si BBM sa midterm election, isa lang po ang sasabihin nila. Dalawang pangyayari, parehong panggigipit sa Duterte. Yung impeachment ni BP Sara Duterte at saka yung pagpapakulong kay Tatay Digong dun sa ICC na sinasabi ng marami na hindi dumaan sa tamang proseso, kaya ito ay maliwanag na kidnapping. Okay. So lahat ng mga taong involved dito, galit malamang yung mga mamamayang Pilipino kasi recognize na nga Recognize na nga ng lahat ng tao. Lahat po ng mga nagsasabi ng mga analyst sila, recognize na po na yung dalawang pangyayari na yun, yung impeachment kay Sara Duterte at saka yung pagpapakulong kay Tatay Digong, yun po ang pinaka-pangunahing dahilan, no? Kaya po nilaglag ng mga tao yung sa botohan, etong mga tauhan o yung mga senatoriables ni Pangulong Marcos. Partikular si Tol. Tuwan-tuwa ako kay Tol eh. Masyado kang wais, Tol. Sa kawaisan mo, Tol. Ayan na napala mo. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, no? Alam na alam po kung may babaguhin ka at sasabihin ng tao, seryoso si BBM Hindi nang bubola to ngayon. Kasi dito kami galit Kaya Recto kami galit dahil sa lahat po ng issue sa budget involved si Recto. Galit kami rito kay sa magkapatid na Remulla dahil sila po yung pangunahing aktor. Yung isa pong Remulla, siya po yung nagbisto sa kanila na kasama siya sa 4 na nagplano para ipakulong si Tatay Digong. Yung isa po si Boying, yung mas nakakatandang Remulla naman, siya po talaga yung lumalabas na yung pangunahing utak ng pagpapadakip na yan. Bukod sa mas mataas pa sa kanya, sino pa ba mas mataas sa kanya? Tapos, DND kasama rin si Teodoro at higit sa lahat, si Torre. Na na-promote ngayon na naging chief PNP na. Wala pong problema Talaga naman pong kung kanino ka nagtitiwala, doon po binibigay. Katulad ni Tatay Digong, ang chief PNP niya si Senator Bato. Dating General Bato. Wala pong problema. Talagang discretion niya ng gobyerno. Talagang, kaya lang, ang premise mo, Mr. President, kaya ka nagbabalasa, ang premise mo, kaya mo sila pinag-resign, dahil the people have spoken. Di ba? Ang akala namin, nagsalita na ang mga mamamayang Pilipino, kaya makikinig ka. Ang kahulugan mo pala ng the people have spoken, Mr. President, nagsalita na ang mga tao, malinaw. Malinaw, kasunod pa yan, no? May kasunod pa na survey na napakataas ni Tatay Digong at ni BP Sara, at negative ang survey naman nito ni BBM. The people have spoken. Mr. President, binasura yung nireject. Nireject, lalong-lalo na yung pinakamalalapit sa'yo. Laglag talaga. Pinangungunahan ni Abalos. Binasura po, Mr. President, ang yung mga kandidato. Akala namin, eto na po yun. Kasi hindi kami naniniwala Kaming mga Duterte, wala na kami.
Ililinaw ko lang po parang naparinggan pa po yung mga ano na maka-Aimee ba kami. Kailan po? Nililinaw ko lang po. Duterte po kami. Hindi po kami maka-Aimee. Alam po namin, nililinaw ko yan, di ba? Sinasabi natin na si Aimee Marcos ay isang mangga. Dahil sa kamamangga niya, nanalo siya. Masama ba natin na i-recognize na may papel si BP Sara sa pagkakapanalo ni Aimee Marcos? Ibig sabihin, ganun kalakas si BP Sara. Yung power niya na kabaliktaran ni BBM. Malalakas yung mga kandidato ni BBM nung tinaas niya yung kamay, yung pre-nomote o in-endorse ni BBM, naglaho yung lakas. Napagtatalo di ba? Okay. Totoo na nire-recognize ni BBM na talagang palpak, no? Palpak ang kanyang nangyari sa midterm election. At kasama po sa kapalpakan na yan, yung galit ng mga tao. Tukoy naman Pero kabaliktaran po ang aksyon ni BBM. Instead na makinig sa tao, niretain niya po yung kung sino man po yung mga cabinet officials na galit yung mga tao. Galit po kami sa magkapatid na Remulla dahil sila po yung dahilan kung bakit nakakulong si Tatay Digong. Galit kami kay General Torre dahil siya po yung ginamit ng mga gustong magpakulong kay Tatay Digong. Siya po talaga yung pinakamatapang doon na kitang-kita po sa camera. Wala pong maka-Duterte ang natutuwa kay Torre. Di ba? Lahat po ng maka-Duterte natutuwa, wala po natutuwa kay Torre. Kaya ang ginawa niyo po, Mr. President, sugatan na yung mga Duterte, ang ginawa nyo, parang yung pinipigaan ng kalamansi, yung mga sugat namin. Mukhang ang tunguhin po nitong gobyerno natin, mang-asar na lang talaga Mang-asar. Sasabihin na rekonsilyasyon. Naalala ko talaga, hindi talaga ako makapaniwala Nanawagan siya ng rekonsilyasyon. Tapos, natural, yung mga nasaktan na Duterte, hindi kami naniniwala dyan sa rekonsilyasyon na yan. Pakita mo yung sinseridad mo, pauwiin mo si Tatay Digong. Biglang sinabi, walang kondisyon sa pakikipagrekonsilyasyon. Tapusin na natin ang usapan na yan. Wala ka namang kausap sa rekonsilyasyon, sarili mo lang. Kahit pa ulit-ulit po ako rito, nakakatawa po yun. Di ba? Nakakatawa po yun na hindi, Duterte nga tukoy na tukoy ni Katonying na sa Duterte. Okay. So, wala talaga, no? Talagang pinamukha po sa atin. Pinamukha ni BBM, parang ganito nangyari, no? Nagsalita ng mga tao at ang sagot ni BBM, walang sinagot na matino. Yan po, nagkalat na po yung picture ni BBM, katabi po itong NBI director. Dito medyo kanina medyo kanina si Manong J. Sonsa. Sabi ni Manong J. Sonsa, mukhang ang kwalifikasyon ng PNP, marami nagtatanong bakit daw marami yata nalagpasan si Torre. Hindi ko po alam kasi hindi ko po alam yung mga ranggo-ranggo. Okay. Kung marami po nalagpasan si Torre, bakit si Torre daw po? Ayan ang kwento ni ni Manong J. Ang sabi ng mga iba, pag ikaw interview, meron yatang kinukonsider na ilan. Ano lang naman to? Pampasarap lang naman ni Manong J. Tinanong daw yung mga tao yung mga nag-a-apply
Ikaw, bakit gusto mo ng gusto mo ng maging PNP chief? Anong gagawin mo pag PNP chief ka? Ang dami raw sinabi ng iba, pagdating kay Tore, huhulihin ko po yung gusto nyong ipahuli. Ikaw na. Ikaw na. Yun lang ang qualification ni Tore. Okay. Junto na po. Inurong na naman po ng Senado ang hindi po matutuloy sa junto ang eto pong pagbabasa ng articles of impeachment. Kita nyo, kala ko ba handang-handa kayo, no? Laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ito'y para unahin ang pagsasabatas ng priority bills bago matapos ang 19th Congress. O, yan ha. Kita nyo naman ha. So, mas gusto pa nilang matalo sa technicalities. Alam po ninyo, paliwanag ko lang ng konti yung pwedeng maganap, no? Dito po, may binabanggit kanina si Manong J. Sonsa na sigurado ba tayong matutuloy yung impeachment, di ba? Eto po kasi yan eh. Pag sinimulan po nila impeachment, pwede na pong questionin yan na ng majority ng mga, kasi judge sila eh, di ba? Pwede na nilang questionin yung legality ng impeachment trial. So pwede na pong hindi matuloy. Marami na po nagsasabi na hindi matutuloy. Isa na riyan yung dating kandidato ng 8 Diretso na napakatagal na pong election lawyer, si Makalintal. Si Makalintal ba yung nagsabi? Oh, parang si Makalintal eh. Tapos lately, ito pong si dating Senate President Franklin Drilon, no? Na posible po talaga na hindi matuloy yung impeachment dahil pagbobotohan lang po yan eh. Isasalang lang po unang-una. Baka nakakalimutan po nila. Hindi po ito yung pinirmahan po ng mga taga lower house. Hindi po yan yung unang impeachment, no? Hindi po yan yung unang impeachment. Ang una pong impeachment, kung hindi ako nagkakamali, ay yung pong ginawa ni Percy, ni Congressman Percy Tabi. Serdanya. Di ba? Tapos meron pang dalawang sumunod. Pangatlo po to. Pangatlo na po to, ay may dalawa pang sumunod. So pang-apat po tong pinirmahan. So kung pang-apat po yan, ay hindi po pwede magkaroon po ng apat na impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Isa lang po ang dapat na impeachment complaint. Hindi na rin po kasalanan ng kampo ni BP Sara kung ito po ay hindi nila inaksyonan yung unang impeachment complaint. So nililinaw lang po natin, pwede na nga pong hindi mapunta, no? Pwede na nga pong hindi mapunta mismo sa impeachment trial. Pwedeng i-reject na by technicalities. Kasi natandaan ko po yan kay yung kay Gloria Macapagal Arroyo. Merong unang 2 taon yata na nag-uunahan. Yung nakapag-submit na ng impeachment labang kay Gloria Macapagal, tapos tinabla na po ng hindi po pinirmahan ng mga congressman. Ibig sabihin tinabla po nila, ni-reject ng mga congressman yung unahan po eh. Ngayon lang nangyari na hinold lahat. Tapos yung ika-4 na impeachment complaint, yun po yung pinirmahan. So dati po nasaksihan ko na yan eh. Na yung unang dumating, yun yung inaksyonan nila. Tapos hindi na uli pwedeng mag-file ng impeachment within 1 year. Ganun po yun. Ay dito po, may sarili kayong batas. Kaya yun pa lang, pwede na.
Yun pa lang, pwede nang i-reject yan ng Senado. Yun kaya lang, nanghihinayang si BP Sara. Kasi gusto ni BP Sara, bloodbath eh. Once and for all. Tapusin na natin to. Once and for all, isalang na yan. Kung ano man yung dapat isalang dyan. Once and for all. Maglabasan na. Paulit-ulit lang yung confidential fund na yan eh. Kung matatag pala yung inyong, yung mga may kaso pong matindi, tinatago mo yan para, dahil alam mo, ito po, ang ginagawa nila, promote sa confidential fund. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.